Hello Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. So Libra, ano yung mga gusto mong matupad ngayong buwan na ito? Ano yung mga wishes mo, plans, dreams, goals na gustong-gusto mong matupad ngayong Mayo? So, gamitin nyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat nyo po dyan yung mga wishes nyo, plans, and goals so that ma-attract ninyo ang inyong spirit guides at makuha yung inyong frequency and energy para lalong mas mabilis na matupad ang inyong mga wishes. Okay po? So Libra, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Libras po yun. Okay po? So palakasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaalob po sa inyo ng inyong mismong spirit guides sa ating reading for today. Thank you po again sa mga likes, sa mga shares, sa mga nagsusubscribe, and also for those who are not skipping the ads. At saka po sa mga nagdo-donate, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. So Libra, ano ang naghihintay sa inyo ngayong Mayo? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Three of Swords. Ooh, very interesting. Pag-usapan natin yan later lang. In the area of what you want, you have the King of Swords. In the area of what you need, you have the Page of Cups. In the area of what's affecting your current energy, meron kang King of Pentacles. In the area of your near future, meron kang the Emperor card. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Five of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Eight of Swords. Wow, getting out of your comfort zone, fighting for yourself, believing in yourself. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang Ten of Swords. Okay, pag-usapan natin yan maya-maya lamang. At ang outcome mo this month, Libra, you have the Seven of Swords. Okay, beautiful. At the bottom of your deck, you have the Eight of Cups. Ano daw yung mga bagay this time, Libra, na kailangan mo nang iwan? Parang you need to decide on this. Ngayon din, parang you have to really make up your mind and tell yourself, is it time for me to let go? Is it time for me to live? Whether sa love life yan, relasyon, trabaho, career, o kaya sa buhay pamilya, o kaya sa sarili mo, meron ka bang dapat pagdesisyonan na parang, okay, this time, i-give up ko na tong bagay na to and time na for me to find other things or pursue other path in my life. So, nasa iyo yung pagpapasya I'm hearing, and this is something na hindi madali, hindi rin to mabilisan, at hindi rin to parang snap of the finger, di ba? Now is the right time for you to really dig deep within you and find those answers. Okay? Start na tayo sa yung napaka-interesting na monthly reading, Libra. In the center, you have the Three of Swords. Ikaw ba'y nabigo itong mga nakaraang buwan? Meron ka bang mga heartaches o nadurog ba ang iyong puso from a certain person na talagang feeling mo you need to let him or her go, your person? I'm feeling talaga na sobrang nasira ang iyong tiwala, nasira ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-asa from this person or from this endeavor. Kung ito man ay career din, pwedeng hindi mo natupad ang isang pangarap o isang passion because may humarang o kaya marami kang ginugol na oras, pagod, atensyon, pera, pero hindi napunta sa iyo yung pangarap na yan o career na yan. For some, meron kang tinatayong halimbawa negosyo o kaya sa trabaho na parang you felt disappointed and someone na parang inasahan mo ang hindi ang nag-give up sa'yo, o parang feeling mo meron kang mga tao na parang they didn't do what they're supposed to do and you're left alone, you're left na parang hindi mo to inasahan din. I'm hearing for someone you've had enough. Marami na ng apak sa'yo o kaya minanipulate ka, sinira ang iyong tiwala, and then now is the right time for you to really move on and find yourself again. That's what I'm hearing. And ready ka na. For very specific, Libra ito, parang ready ka na parang okay, siguro nga kailangan ko mag-move on. For others, nag-lingering na sa isip mo yan. Parang, should I move on? Should I leave this person? Should I leave this job? Kailangan ko bang bitawan tong pangarap na ito, tong inaasikaso ko na to? Should I find other places? So, I'm hearing talaga na this time, laksan mo ang loob mo sa desisyon na gusto mong gawin. Hindi ka pwedeng mag-dwell dito. Hindi ka pwedeng manatili sa pain na yan, sa pagkalugmok na yan, sa pagkalubog mo sa kumunoy na yan. It's time for you to really stand up and make a decision and choose yourself. That's what I'm hearing. Choose yourself and choose what's best for you. The Three of Swords being clarified by the Empress card. Yes, choose yourself. Choose loving yourself. Si Empress kasi Venus to, di ba? So, siya, mahal na mahal niya ang sarili niya, her beauty,
her appearance, her existence, yun ang ini-embody ni Empress eh. So ano ba ang mahalaga sa iyo ngayon? Kailangan mahalin mo muna ang sarili mo in order for you to rebuild what's lost, rebuild kung ano yung nasira. Parang this time around, self-love, self-care. Darating ang mga tamang tao sa'yo, pero sa ngayon, kailangan muna isipin ang sarili, Libra. Isipin muna ang sarili and choose your peace, choose your battles this time. Idistansya mo muna ang sarili mo sa mga taong ito para makapag-isip ka din. That's what I'm hearing. Walk away first for now. Kung hindi ka pa sigurado sa finality ng relasyon nyo o finality ng desisyon mo. Pero sa ngayon, parang kailangan mo munang umiwas to protect yourself too, especially with the Empress. And see the bigger picture para makapag-decide ka finally kung ano talagang gusto mo, okay? In the area of what you want, you have the King of Swords, yes. Gusto mo na ngayon magkaroon ng malinaw na plano, parang, God, ano bang gagawin ko? Litong-lito na ako, gulong-gulo na ako. Si King of Swords kasi siya yung uri ng tao na malinaw sa isip niya kung anong gagawin niya. Walang alinlangan, walang doubt, and this person will do it. Si King of Swords, gagawin niya kung ano nasa isip niya, kung ano yung nararamdaman niyang tamang desisyon, tamang gawin. Kung ito man ay tinatawag ka para lumayo at umiwas, maybe that is your confirmation na gawin mo na ngayon para to self-preservation, to protect yourself too. And si King of Swords, handa siyang putulin ang ugnayan niya at connection niya to those people, to those areas, to those places na talagang nakadurog sa kanya. At nauunawaan niya na moving forward, this is the life that I want to live without these people, without these situations or places na talagang nakadurog sa'yo. Stand up for yourself. That's what I'm hearing, Libra. And fight for yourself. This is the right time for you to show them that hindi ka napapatapak and that no one can do it all over again sa'yo. Itong heartache na ito, hindi na nila pwedeng gawin sa'yo this time. Parang natuto ka na, you're wiser, you're smarter this time, and fight for it. King of Swords being clarified by the Nine of Swords. Yes, sobrang sakit na sa ulo nito. May mga pagkakataon siguro na hindi ka na makatulog, hindi ka na makapag-isip, na aapektuhan na rin yung day-to-day life mo, yung ginagawa mo kada araw, parang lumulutang na rin ang isip mo kasi ito lang palagi ang nasa laman ng isip mo. Yung solusyon, yung pagkawala sa pain, yung merong part sa inyo na parang I want to take revenge, I want to get even, I want to show them all na hindi ako mahina, na hindi nila ako naisahan, I want to pay back, ganyan. Pero ngayon, ang pinaka-initial solution is to really walk away and choose your peace, protect yourself. Sa ganyang paraan, unti-unting mawawala o unti-unting ma-handle mo na yung mga stress, worries, mga ino-overthink mo, yung mga alalahanin mo. I'm seeing here with the paninindigan with the King of Swords, unti-unti mo siya magagawa. Gradual ito, Libra. Hindi to mabilisan. This is something that hindi to agad-agad gaganap sa'yo. Daanan mo yung proseso on moving on and choosing yourself this time. Okay? In the area of what you needed daw, kailangan mo, Libra, you need the Page of Cups. I'm hearing this time around, just have to wait and see. You don't need to make bigger decisions. Kailangan mo lang talaga umiwas muna and find your solitude. Parang sa pagkakataong ito, kailangan mo daw na parang mag-isa ka, not because ayaw mo ng maraming tao sa paligid mo, but because nandoon yung katahimikan ng isip at saka lilinaw ang iyong mga dapat gawin kapag mag-isa ka. Parang find yourself first and then doon darating yung parang, okay, itong dapat kong gawin. Okay, now malinaw na, wala nang outside noise. This is something that I want to do. Kasi parang ikaw nakatingin ka na nakatingin sa problema and there's no other way this time to deal with it. It's just that parang kailangan ang initial layo mo na. Huwag ka muna mag-isip ng bigger things. Now, kailangan mo na mag-isa ka and wait for the right answers to come to you. Huwag ka muna maging impulsive in your decision. Your spirit guides are telling you, daanan mo muna yung pain. Your heart is you're very emotional this time, So, panghawakan mo daw muna yung emotion mo. Harapin mo yung emotion mo. And don't make huge decisions for now. Okay? The Page of Cups being clarified by the Ten of Wands. Super bigat na kasi, no? Super dami na daladalahin sa puso mo, sa isip mo. Ang dami mo ding responsibilities and tasks and duties at naapektuhan na ng pain na ito ang mga bagay na gusto mong gawin. And you're contemplating. Parang inisip mo, kapag lumayo ako, paano na yung mga responsibilities ko? Kapag umiwas ako, paano yung mga duties ko, yung mga obligasyon ko? So, ang daming kailangang balansehin sa life mo. And you're looking at your emotions, you're looking at your heart, you're looking this sa person mo na
nakapanakit sa'yo and you're thinking, ano na ang susunod kong gagawin? Am I still holding on to this or moving on? Dala-dala mo pa rin yung pain eh. Paano pagkagaanin ang pain kung talaga nakafocus ka pa rin sa kanya? Kaya importante ang lumayo muna panandalian. Kung hindi ka totally pwedeng umalis sa trabaho na yan, sa lugar na yan, sa circle na yan, pero sa ngayon, space muna para makapag-isip ka, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. King of Pentacles this time is a very, very wise person. Very busy. I'm seeing that. Very busy person. At ikaw, kailangan mong i-embody si King of Pentacles. Maging abala ka muna this time on other things. Hindi ko sinasabi na mag-decide ka bigger decisions, ha? Yung parang manood ka ng sine, pumunta ka sa park, mag-scrapbook ka, maglinis ka ng bahay. Yung para magiging abala yung isip mo this time, work on things that will make you so busy that you somehow parandalian makalimutan ito mga pain and suffering na ito. Make yourself very productive. Yan. Maging productive ka daw this time. Magkaroon ka ng something na pagkakaabalahan mo para hindi ka malugmok sa pain na ito. Ito yung naka-apekto this time here. Kaya parang naging active ka eh. Parang na-realize mo, I need to protect myself and love myself more and do things for myself. Pwedeng this time pagupit ka ng buhok o kaya sumali ka sa parang bike, cycle, community or running community, ganyan. Okay, yoga community, something in a group where you're gonna be very, very busy. Hindi siya malaking desisyon sa buhay, pero may paggalaw, you're doing something to change the atmosphere and the energy sa buhay mo this time. Si King of Pentacles din sigurista ito, hindi to tipong gagawa ng malaking hakbang na hindi pa nag-iisipan. Because si King of Pentacles, alam niya na every step has huge consequences. Parang touch you move ito. So this time, parang wise ka din. Ayaw mo rin munang gumawa ng malaking desisyon o malaking bagay. Parang gusto mo munang namnamin itong status na ito, itong area na ito ng buhay mo para makapag-isip ka in the near future na mas magandang plano. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Five of Swords. So iniisip mo pa rin kung worth it ba yung mga pinagdaanan in the past. Parang this time around, yes, I'm ready to move on. Yes, I'm ready to face the world for myself, pero lingering pa rin sa isip mo yung mga nasabi, yung mga nagawa, yung mga pinagdaanan mo. Parang yes, I'm now coming out of this situation, pero parang nire-replay mo sa isip mo yung mga nangyari. Parang ngayon ka palang, I don't know why, because ang tagal ng pain with the Three of Swords, parang ngayon palang nag-replay sa isip mo na, ano nga ba yung nangyari nun? Ano nga ba yung pinagdaanan? Ano nga yung mga sinabi sa akin? And then parang ngayon mo palang nagiging clear sa isip mo na with the Five of Swords, na parang, oo nga, no, sinabi niya yun sa akin. Oo nga, yun yung nangyari. Ba't nga ba ganun? So parang, this time around, ngayon mo palang na-assess completely kung ano yung pinagdaanan mo sa bagay na yan. And now, parang unti-unti mong binubuo ulit yung building mo at unti-unti mong binubuo ulit yung buhay mo moving forward. So very, very, I don't know, very, very good to sa part mo this time, okay? Especially in the near future, huwag ka mag-alala, Libra. You will be the emperor of your life, the leader of your life. You will have the control back sa buhay mo. You'll be now very wise, very disciplined. Ngayon parang hindi mo na kailangan ng ibang tao just to make you feel good. Just to make you feel empowered. Ngayon parang kaya mo na mag-isa. Kaya mo magmahal, kaya mo mag-enjoy. You can navigate your life on your own without other people's opinion. Hindi ka na rin nakikinig sa sinasabi ng iba. Ngayon parang mas matibay ka, mas magaan ngayon. Alam mo na yung gagawin. Susugod ka, mas matapang ka, but you're wiser. Meron kang natutunan from this experience that will make you a very, very wise Libra. Okay? The Emperor cards being clarified by the Six of Wands. Ooh, victory! Victory will come to you in the near future. You will get hold of your life this time. Ngayon, parang alam mo na yung direksyon ng buhay mo. And you will run and you will go after the things that alam mo magmamatter sa'yo in the near future. Whether makakahanap ka na ng bagong negosyo o bagong trabaho na parang doon ka mag-excel o kaya kung hindi ka pa ready, I'm seeing you enjoying your life more and not focusing muna sa love life. Parang ngayon, ang goal mo is to pagyamanin ang sarili, pataasin ang sarili, i-rebuild yung buhay mo. Parang now, finifix mo yung nasira mong buhay o nasira mong puso. Parang patatagin ko muna yung pera ko, patatagin ko muna yung bank account ko bago ako sumubok ulit for another endeavor. That's what I'm seeing. And I'm seeing a very, very successful Libra in the near future. Congratulations. Sa ngayon, yung buwan na ito, Libra,
ang challenge mo is Five of Pentacles. You feel so alone, you feel so left out, talagang durog na durog ka, hirap na hirap ka sa inyo, probably for others there, meron kang financial struggle, naghihirap ka ngayon sa pera, o kaya very, very down yung communication mo with other people, sira ang komunikasyon mo with or relationship mo with someone else, pwede sa family members, sa mga kapatid, sa magulang, and you feel na parang ang hirap makipag-communicate, parang nami-misinterpret ka, hindi mag-come across yung message sa'yo, parang laging argue pero no one's there to understand you, ganyan. You feel na parang it's you against the world, ganyan. So now, I'm hearing daanan mo daw, especially tinan mo sila, lakad lang sila ng lakad sa snow, and continuous lang, huwag kayo hihinto, and you will get the help and you will get the answers at the right time. Ngayon, daanan, tread carefully. Don't run away from your emotion. Harapin mo yung realidad ng buhay mo this time in order for you to fully get the bigger picture and the right way out of this. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Wheel of Fortune niya. Feeling mo, ano ba yan? Pakamalas ko naman. Yung narinig ko parang with the Wheel of Fortune, parang ano ba yan? Lahat na lang ng pangit napunta na sa akin. Lahat na ng problema nandito sa akin, sunod-sunod, hindi na ako makawala dito, paulit-ulit yung cycle of problems, paulit-ulit yung cycle of problema, ganyan. So you're praying hard na sana umikot naman yung kapalaran for me, maging swerte naman ako, manalo naman ako sa ganito, makabili naman ako ng ganyan, makuha ko na yung right man or right person for me, bumalik naman yung swerte sa akin, ganyan, sana humiti naman na langit for me. So ito yung mga problema mo this time. I'm hearing and I'm feeling talaga na in order for you na umikot itong wheel na to in your favor, don't focus on the negativity. Huwag laging bukang bibig yung negativity. Huwag laging iniisip yung negativity para ma-attract mo yung positive and prosperity. Energy yan ang swerte energy yan. So make sure that you don't give life and that you don't give space for negative thinking, negative speaking, and negative thoughts. Okay? Laging positive ang thinking. Importante yan sa'yo, especially this month, Libra. In the area of your fortune, ito naman ang maganda. You have the Eight of Swords. I'm seeing you getting out of this stuck phase sa buhay mo because of this pain na nararamdaman mo, sorrow, talagang pagkadurog ng puso mo. Maraming pagkakataon sa life mo na parang hindi ka makawala, hindi ka makaget out, hindi ka makahanap ng paraan o way para makawala sa pain na yan. And marami na rin naapektuhan sa buhay mo, relasyon mo sa iba't ibang tao, yung trabaho mo, parang feeling mo walang way out and you feel stuck, you feel alone. Now, in the area of your fortune, makakaroon ka na ng pagkakataon na makawala dyan. You're starting to move forward, especially with this move with the Eight of Cups. Parang tatapangan mo na this time ang loob mo na, why not try ko this time? Why not gawin ko ito? Baka magbago ang kapalaran ko, baka makawala na ako sa pain na ito. And unti-unti mo ginagawa yan, and I'm very, very proud of you. The Eight of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, sa ngayon, bunga ito ng pagkatyaga mo na ma-realize yung tamang gawin o mas mahalin ang sarili mo. You have peace, love, tranquility sa puso mo. May darating sa yung parang kalinawan ng puso at isip na parang, okay, ang tagal ko nang nag-dwell sa heartache na ito. Maybe this is the right time for me to stand up and defend myself and find life again. Find my passion, find my purpose. So parang ikaw mismo ang gumawa ng paraan para kumawala dyan. And bunga ito ng matyaga mong paghihintay para sa sarili mo na to tell yourself, yes, I'm ready. Yes, I'm on my natural and clear head space to move on and find and face life again. So congratulations. May peace sa puso mo. Ang ganda ng energy. May peace sa puso mo to start anew and humakbang patungo sa bagong simula. In the area of your divine advice, ito ang paalala sa iyo ng spirit guides mo, huwag kang manatili na nakahiga. Huwag kang manatili na nadadapa. Huwag kang manatili sa pagkalugmok. Bangon, Libra, bangon. Always fight. And this is like, I'm hearing blessing in disguise ito. Itong pain na to, itong nawala sa'yo, itong umalis sa buhay mo, blessing in disguise ito. Mabibigyan ka na much bigger blessing na hindi mo inakala. And dadalhin ka sa path na talagang destined for you. Kaya nawala yan, yung tao na yan, yung pagkakataon na yan, yung heartache na yan dumating sa buhay mo because God is gonna give you much, much bigger. Okay? The Ten of Swords being clarified by the King of Swords. Yes, ngayon tapangan mo daw ang sarili mo, fight for yourself, have a clear
ang clear mind mo to do what you want this time, ang ikaw daw ang magbabangon sa sarili mo. Kaya gora na, huwag ka nang humilata dyan, huwag mo na namnamin yung pain, lagi kang kumilos. Be active so that hindi ka malugmok dyan. Sayang ang oras mo, Libra. Gumugulong ang buhay at huwag ka magpahinto dahil lang sa pain na yan. Malakas ka, kaya mo, okay? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. You have number 555. Ooh, change ito. Congratulations. You have change in your life. A major shift is about to come into your life, experience and change your path's direction. Wow! Nagbabago talaga, especially here with the Emperor and the Victory card. So, time na to para bumangon, Libra. Time na to para magsimula muli. Be open and stay positive. Especially here, huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan, laban ka lang. I am optimistic. So, a major shift is gonna come to you. Bagong buhay, bagong pag-asa, and gonna go somewhere else na malayo sa pinagdaanan mo. Congratulations. Itong area na kailangan pag-focus on this whole month, Libra, you have envy. I am the same as everybody, but with different challenges. So, huwag ka daw mainggit sa ibang tao na magandang takbo ng buhay. Parang feeling mo, buti pa sila, walang kinakaharap na gantong pain. Pero lagi mong isipin, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. So, gamitin mo daw yung challenges mo to be better and not look around you. Okay? Yan ang kailangan pang hawakan this month. Especially here in your outcome, you have the 7 of Swords. I'm seeing here, this is the right time for you to really check on yourself. Strategize at this time. Pagkatapos mo daanan tong pain and naka-move on ka na, nagkaroon ka na ng pasensya, sa dulo ng Mayo, bago ka pumasok ng June, parang this time around, ano kaya yung mga big steps naman? Di ba sabi ko dito, huwag ka muna magkaroon ng mga big choices o big decisions kasi kailangan mo ng daanan tong proseso na ito. Pero sa dulo, pagkatapos mo itong daanan, kailangan mo na mag-strategize. Mga taktika, paano mo aharapin ang bagong buhay mo. So, major shift sa life, may mga changes ka ng pagdadaanan. Now is the right time to think. Ano yung mga next goal na gustong tahakin ni Libra? Ano yung mga bagay na gusto niyang abutin this time? The 7 of Swords being clarified with the Page of Pentacles. Yes, focus on this. Kung ano yung mga bagay na gusto mong tahakin. Halimbawa, gusto mong mag-abroad na o kaya gusto mo na lumipat na ibang trabaho o kaya find a new passion. So, mag-focusan mo daw yan and find the beauty of it. Love this. Pag-aralan mo, ito yung buuin mo ng bagong buhay mo. Ito yung bagong mo pagkakatutukan. So, now is the right time for you to work on it. And I'm hearing you're gonna enjoy this new path of your life and you will get busy dito sa bagay nito. Magiging busy ka dito sa pursuit na ito. Parang new life, new purpose. Congratulations, Libra. That is your monthly reading for May 2025. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.